Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang i-comment mo kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood ngayon. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay na nakikiramay, nasasaktan, at umaasang balang araw ay mananaig din ng kabutihan. Kaya halika na, samahan mo akong tunghayan ang kwento ng isang babaeng buong buhay na itinuring na pangalawa, hanggang dumating ang araw na napilitan siyang harapin ang katotohanang kahit sariling kapatid, kaya pala siyang wasakin. Sa bayan ng San Pascual sa Batangas, kilala si Serafina Vallejo bilang isang babaeng tahimik, masipag at halos hindi marunong magreklamo. Sa edad na 30, marami na siyang naranasang pagsubok, ngunit ni minsan ay hindi siya nakitang nagwala o sumagot ng pabalang sa kahit sino. Sa maliit nilang barangay, siya yung tipo ng taong unang lalapitan kapag may debut na kailangang iayos, kasal na kailangang lagyan ng disenyo, o simpleng handaan na kailangang pagandahin kahit kapos sa budget. Hindi man marangya ang buhay niya, magaan siyang katrabaho, maayos kausap, at marunong makisama. Ngunit sa loob ng kanilang bahay, ibang-iba ang tingin sa kanya. Serafina, ikaw na naman ang maghugas ng pinagkainan. Pagod si Lysandra, galing salon. Utos ng kanilang ina na si Merelda isang gabi habang bagong uwi si Serafina mula sa pag-aayos ng baptismal venue sa kabilang bayan. Napahinto si Serafina sa may pintuan. Bit-bit pa niya ang 2 eco bag na puno ng tira-tirang ribbons, artificial flowers at ledger notebook. Ma, galing din po ako sa trabaho. Hindi man lang siya nilingon ni Merelda, abala ito sa pag-aabot ng mangga float sa bunsong anak. E di ba trabaho mo yan? Si Lysandra may nilakad din. Napatingin si Serafina sa kapatid niyang nakaupo sa sofa, nakasatin na pajama, bagong manicure at abalang nagse-selfie habang bahagyang nakataas ang paa. Hindi na siya nagsalita. Ibinaba na ang mga bag at tahimik na naglakad patungong kusina. Salamat ate. Matamis na sabi ni Lysandra, ngunit may halong pang-aasar ang tono. Ikaw talagang maaasahan sa bahay. Sanay na si Serafina sa ganong klasing linya. Mula pagkabata, si Lysandra ang paborito. Kapag may bagong damit, ang maganda at mamahalin ay kay Lysandra. Kapag may handaan, ang pinakamalaking parte ng cake ay para kay Lysandra. Kapag may problema, si Serafina ang kailangang umintindi dahil siya raw ang mas matanda. Ang ama nilang si Tomaso ay hindi naman masamang tao, pero mahina ang loob. Tahimik itong kumakain sa isang tabi, kunyari walang naririnig. Ilang beses nang umasa si Serafina na kahit minsan ay ipagtatanggol siya nito, pero madalas itong umiwas sa gulo. Ate, baka pwede mo akong pahiramin ng 5,000? Tanong ni Lysandra kinabukasan habang nag-aalmusal silang dalawa sa kusina. May down payment ako sa shoes na gusto ko, ibabalik ko rin next week. Hindi agad sumagot si Serafina. Hinigop muna niya ang kape na halos wala ng asukal. Lysandra, nung 1 buwan humiram ka rin sa akin, hindi mo pa nababayaran. Umikot ang mga mata ni Lysandra. Grabe ka naman, akala mo ang damot-damot mo? Ate, ikakasal ka na. Malapit ka nang maging misis. Hindi ba dapat mas generous ka na? Napabuntong hininga si Serafina, hindi na niya sinagot. Sa totoo lang, may ipon siya pero hindi iyon para sa luho. Bawat sentimo ay nakalaan sa nalalapit niyang kasal kay Leandro Sarmiento at sa pangarap nilang magbukas ng mas malaking events warehouse pagkatapos. Si Leandro ang laking nagparamdam kay Serafina na maaari rin pala siyang piliin. Maayos itong manamit, marunong makipag-usap at galing makibagay sa tao. Una silang nagkakilala sa isang civic fundraiser kung saan supplier ng tent at sound system ang kumpanya nito. Doon nagsimula ang kanilang maayos na usapan hanggang sa naging panliligaw. Hindi lahat ng tahimik mahina. Minsang sinabi niya sa kanya habang magkatabi silang nakaupo sa lumang seawall sa Batangas Port. Natimok iyon sa puso ni Serafina. Pakiramdam niya noon may nakita rin sa wakas sa tunay niyang halaga. Mahal siya ng mga kaibigan niya para sa kanya, lalo na si Belen Soriano, ang matalik niyang kaibigan at florist na dasing niyang kasama sa trabaho. Fina, sabi ni Belen isang hapon habang gumagawa sila ng pegboard para sa garden wedding ng isang kliyente. Masaya ako para sa'yo pero ewan ko ha,
Minsan parang may kakaiba kay Leandro. Napahinto si Serafina sa padaayos ng swatches. Anong kakaiba? Hindi ko maipaliwanag. Mabait siya, oo. Pero kapag nandyan si Lysandra, parang masyado siyang conscious. Parang biglang nagpapapogi. Napangiti si Serafina. Pilit na binabaliwala ang kaba. Baka naman polite lang. Napangiwi si Belen. Sana nga. Hindi lamang si Belen ang may napapansin. Pati si Maris Aklan, ang wedding coordinator nilang matalas ang mata sa tao, ay minsan ding nagkomento. Serafina, gusto ko lang maging honest. Maingat na sabi ni Maris habang tinitingnan ng reception layout. Napapansin ko kasi, si Miss Lysandra parang masyadong involved sa wedding decisions. Kahit si Leandro, minsan sa kanya pa tumitingin bago sumagot. Tulong lang siguro, sagot ni Serafina. Bagaman sa loob-loob niya ay may kung anong kumurot. Dahil gusto niyang maging maayos ang lahat, paulit-ulit niyang pinipili ang magandang paliwanag. Ayaw niyang paniwalaan ng masama, lalo na't ilang buwan na lang ay ikakasal na sila. Sa kabila ng lahat, hindi naman umiikot ang mundo ni Serafina sa pag-ibig lang. Pinaghirapan niyang itayo ang maliit niyang event styling business na Sera and Stem. Hindi ito kalakihan pero unti-unti na itong nakikilala sa mga kalapitbayan dahil sa husay niyang gumawa ng eleganting disenyo kahit maliit ang budget. Kasama niya rito sina Belen, ang tahimik ngunit maparaan na assistant na si Pabling at ang masayahing delivery driver na si Mauro. Ate Fina, confirmed na yung booking sa Lipa. Masayang sabi ni Pabling isang hapon habang kumakain sila ng lugaw sa stockroom. Talaga? Nagniningning ang matang tanong ni Serafina. Oo, sabi nila ikaw daw ang gusto nila kasi malinis kang kausap at hindi ka nanlalamang. Napangiti siya. Maliit na bagay para sa iba pero para kay Serafina, bawat booking ay patunay na kahit hindi siya paborito sa bahay, may lugar sa mundo kung saan pinipili siya dahil sa sipag at kakayahan. Ngulit kahit sa mga tagumpay na iyon, tila hindi pa rin mabigyan ng pamilya niya ang tamang halaga ang kanyang ginagawa. Styling lang naman yan, minsang sabi ni Mirelda habang inaayos ni Serafina ang resibo sa mesa. Maswerte ka lang kasi may nagpapakasal pa rin. Nasaktan siya pero nung ngumiti lang siya, hindi na bago ang ganong pagmamaliit. Samantala, si Lysandra naman ay parang hangin kung mamuhay. Walang direksyon ngunit laging gustong maging sentro. Mahilig itong sumama sa mga kaibigan ng may kaya, gumimik, mag-post ng mamahaling pagkain na hindi naman siya ang nagbabayad at humanap ng lalaking pwedeng sandalan. Ngunit sa tuwing kapos siya, kay Serafina takbo niya. Ate, ikaw lang naman ang meron ako, malambing niyang sasabihin. At sa tuwing maririnig iyon ni Serafina, natutunaw ang galit niya. Siguro dahil sa kaibuturan ng puso niya, umaasa pa rin siyang darating ang araw na mamahalin din siya ng pamilya niya ng pantas. Isang gabi, abala si Serafina sa pagre-review ng final guest list habang nasa sala si Leandro. Kausap ng ama niya si Tomaso tungkol sa plano nila sa kasal at sa hinaharap na negosyo. Dumating si Lysandra na suot ang maikling damit at bagong ayos ang buhok. Uy, nandito pala si Kuya Leandro, malandi nitong bati. Ngumiti si Leandro. Oo, napadaan lang ako para ibigay yung quotation sa supplier. Mabilis lang ang tagpong iyon, ngunit hindi nakaligtas sa mata ni Serafina ang kakaibang tingin ng kapatid niya sa fiancé niya, at ang tila bahagyang pag-aayos naman nitong tindig na parang biglang naging aligaga. Ang ganda mo tonight, sabi ni Leandro. Napatingin si Serafina. Nagkatahimikan ng saglit. Ngumiti si Lysandra na akala mo walang mali siya. Mana lang ng ate ko. Pilit na nangumiti si Serafina, pero may malamig nang kumalat sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, hindi siya agad nakatulog. Pinagmasdan niya ang mga sample invitation sa kama, ang wedding gown sketch sa folder, at ang listahan ng mga pangarap na matagal niyang iningatan. Gusto niya ng tahimik na buhay, isang desenteng asawa, isang simpleng tahanan. Hindi niya kailangang maging mayaman, basta may respeto, kapayapaan, at totoo ang pagmamahal. Pero habang nakahiga siya, sunod-sunod na bumalik sa isip niya ang ilang bagay na dati ay ayaw niyang bigyan ng kahulugan. Ang mga biglang paggawala ni Leandro tuwing gabi, ang madalas na pagva-vibrate ng cellphone nitong hindi ipinapakita sa kanya, ang sobrang pagiging pamilyar ni Lysandra sa schedule ng fiancé niya,
At ang pagkakataong nakita ng videographer nilang si Kael Navarro na magkatabing masyadong malapit ang dalawa sa parking lot matapos ang food tasting. Kinabukasan, nagpunta sa shop si Kael para mag-abot ng draft save the date teaser. Serafina, sabi nito habang iniaabot ang flash drive, may sasabihin sana ako pero ayokong makasira ng relasyon. Kinabahan si Serafina. Anong ibig mong sabihin? Nag-atubili si Kael. Baka mali lang ako pero nung isang gabi pagkatapos ng food tasting, nakita kong nag-uusap si Leandro at si Lysandra sa may parking area. Medyo malapit sila. Hindi ko alam kung prank lang o lasing o ano, kaya hindi ko na muna sinabi. Parang may humigpit sa lalamunan ni Serafina. Sigurado ka? Mahinang tanong. Hindi ako sigurado sa nakita ko, sagot ni Kaen. Pero sigurado ako sa pakiramdam ko na may mali. Matagal na natahimik si Serafina. Pagkaalis ni Kael, naupo siya sa lumang upuang kahoy sa stockroom. Naririnig niya sa labas ang tawanan ni Belen at Mauro habang nag-aanyos ng backdrop stand. Pero sa loob niya ay tila may mabigat na bato na unti-unting ibinabagsak sa kanyang dibdib. Hindi pa man nangyayari ang pinakamasakit na bahagi ng kwento, nagsisimula na siyang makaramdam na may papalapit na unos. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na lamang siya nasasaktan bilang kapatid na laging isinasantabi. Nagsisimula na siyang matakot bilang babaeng maaaring lokohin ng dalawang taong pinagkatiwalaan niya ng buong buo. Bago tayo magpatuloy sa mas mabigat na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang i-comment mo kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood ngayon. Minsan kasi, sa likod ng bawat tahimik na ngiti, may mga sugat palang hindi maipaliwanag. At kung sakaling may pinagdadaanan ka ring pagtataksil o matinding sakit, sana ay kahit paano ay makahanap ka rito ng lakas para magpatuloy. Heto na ang kasunod ng kwento ni Serafina. Ang gabing tuluyan ng gumuho ang mundong pilit niyang binubuo. Hindi agad nakaanis sa isip ni Serafina ang sinabi ni Kael Navarro. Buong maghapon pagkatapos nun, para siyang multong gumagalaw sa sarili niyang shop. Nakakabilang ng charger lights para sa backdrop, nakakapirma siya ng delivery receipt, nakakasagot siya sa tawag ng supplier ng tulip sa lipa, pero ang isip niya ay paulit-ulit lang na bumabalik sa isang tanong. Paano kung totoo? Paano kung lahat ng kutob na pilit niyang tinatabunan nitong mga nakaraang buwan ay hindi pala guni-guni lang? Fina. Napalingon siya nang maharan siyang tapkikin ni Belen sa balikat. Nasa stockroom sila noon at kapwa tahimik ang mga tao sa labas dahil pauwi na ang karamihan sa mga staff. Kanina ka patula, hindi ka naman ganyan kung simpleng pagod lang. Pinilit ngumiti ni Fina. Okay lang ako. Wala kang maluloko sa akin, sabi ni Belen sabay umupo sa katapat niyang monoblock chair. Anong nangyari? Sa unang pagkakataon mula nang magkaisip sila, doon bumigay si Serafina sa harap ng kaibigan. Hindi man siya humagulgol, pero namuo ang luha sa mga mata niya habang ikinikwento niya ang sinabi ni Kael. Ang parking lot, ang sobrang lapit ni Leandro at Lysandra, ang mga gabing nawawala si Leandro at ang pakiramdam niyang may mali na matagal niyang piniling wag pansinin. Tahimik lang na nakinig si Belen. Pagkatapos, dahan-dahan itong nagsalita. Fina, ayokong dagdagan ng iniisip mo, pero may sasabihin din ako. Namlamig ang kamay ni Serafina. Ano? Noong isang linggo, nung fitting ng entourage dresses, nakita ko si Lysandra sa may parking area. Nakatalikod siya sa akin, may ka-video call siya. Akala niya siguro walang nakakarinig. Ang sabi niya, relax, isang araw na lang naman. Pagkatapos nito, hindi na niya mababawi ang lahat. Hindi ko alam kung tungkol saan yun, pero ngayon, hindi ko na gusto ang pakiramdam ko. Halos hindi makahinga si Serafina. Bakit ngayon mo lang sinabi? Naninginib niyang tanong. Dahil wala akong malinaw na ebidensya. Ayokong sirain ang kasal mo dahil lang sa kutob ko. Napapikit si Belen. Pero ngayon, iba na. Tumayo si Serafina at lumakad papunta sa estante kung saan nakalagay ang mga folded linen. Humawak siya roon ng mahigpit na parang iyon lang ang pumipigil sa kanya para hindi tuluyang bumagsak. Hindi pwedeng kutob lang,
sabi niya sa sarili, halos pabulong. Kailangan kong makasiguro. Kinagabihan, pag-uwi niya sa bahay, mas lalo niyang naramdaman na tila may kakaibang hangin sa paligid. Nasa sala ang ina niyang si Mirelda, abalang kausap sa telepono ang isang kamag-anak tungkol sa susuotin sa kasal. Si Tomaso naman ay nasa garahe at kunwari may inaayos sa lumong electric fan. Si Lysandra ay wala sa bahay. Ay, Fina, sabi ni Mirelda nang makita siya. Bukas, maaga kang gigising ha. Kailangan mong magpa-facial bago magpunta sa hotel. Si Lysandra na ang sasama sa'yo para hindi ka mukhang losyang sa wedding photos. Napatingin si Serafina. Bakit si Lysandra? Kasi siya ang marunong sa ganyan. At saka, di ba dapat masaya ka? Napakaswerte mo kay Leandro. Hindi ka dapat nega ng nega. May nais sana siyang sabihin, pero pinili niyang manahimik. Sa puntong iyon, pakiramdam niya kahit magsabi siya ng totoo, siya pa rin ang lalabas na masama. Bandang 9:00 ng gabi, tumunog ang cellphone niya. Unknown number. Nag-atubili siyang sagutin iyon pero may kung anong nagtulak sa kanyang pindutin ang answer button. Hello? Sa kabilang linya, mahina ngunit malinaw ang boses ng isang babae. Ikaw ba si Serafina Vallejo? Oo, sino ito? Ako si Nerissa. Nagtatrabaho ako sa isang villa resort sa Bauan. Hindi tayo magkakilala, pero sa tingin ko, dapat mong malaman na may check-in ngayon dito ang fiancé mo kasama ang kapatid mong babae. Parang tumigil ang mundo. Napasandal si Serafina sa dingding. Anong sabi mo? Hindi ko sana pakikialaman, mabilis na sabi ng babae, halatang kinakabahan. Pero nakita ko kasi sa wedding tag ng gift bag na dala nila ang apelido ninyo. At si lalaki, siya rin ang nag-inquire dati ng prenup dinner package na may pangalan mo. Hindi ko kayang manahimik. Nasa Villa Acacia sila. Kadarating lang. Nanginig ang tuhod ni Serafina. Sigurado ka ba? Tanong niya kahit alam niyang hindi basta tatawag ang isang estranghero para magsinungaling sa ganitong bagay. Opo, pasensya na. Bahala ka na po. Pagkababa ng tawag, ilang segundo wala siyang marinig kundi sariling paghinga. Saka siya napaupo sa gilid ng kama at napaigting ang kapit sa telepono. Hindi siya makaiyak. Hindi rin siya makasigaw. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig na dumiretso sa buto niya. Maya-maya lang, kumatok si Lysandra sa pintuan niya. Ate, may black heels ka ba riyan? Hihiramin ko sana. Masiglang sabi nito. Napatingin si Serafina sa kapatid. Maayos ang buhok nito, may mamahaling pabango at naka-crop top na may manipis na blazer. Halatang aalis. Saan ka pupunta? Diretsong niyang tanong. Nagulat ng bahabya si Lysandra pero agad ding gumiti. May imimitya akong friend. Anong friend? Ate naman, natatawang sabi nito. Interrogation ba to? Tahimik na pinagmasdan si Serafina sa mukha ng kapatid. Kung hindi dahil sa kumukulong sakit sa dibdib niya, baka mapahanga pa siya sa galing nitong magsinungaling. Wala akong heels, malamig niyang sagot. Taangas ang kilay ni Lysandra. Ang sungit mo, bridezilla ka yata. Pag-alis ni Lysandra, saka tuluyang nag-init ang mga mata ni Serafina. Ngunit hindi siya umiyak. Sa halip, tinawagan niya si Belen. Bel, mahinang niyang sabi nang sumagot ang kaibigan. Samahan mo ako. Hindi na nagtanong si Belen. Nasaan ka? Sa bahay. Pupunta tayo sa Bauan. Makalipas ang 30 minuto, nakasakay na sila sa lumang van ni Mauro. Kasama nila si Kael na agad sumunod nang malaman ng nangyayari. Ang daan patungong Bauan ay madilim at tahimik, tanging ilaw ng mga poste at paminsang kislap ng mga sasakyan ang sumasabay sa kumakabog na puso ni Serafina. Fina? Maingat na sabi ni Mauro habang nagmamaneho. Sigurado ka bang gusto mong makita? Mas gugustuhin kong makita ang katotohanan kesa mabuhay sa kasinungalingan, sagot niya, pero halatang naninginig ang boses. Sa likod, tahimik lang si Kael habang hawak ang camera bag niya. Si Belen naman ay mariing nakakapit sa kamay ni Serafina. Pagdating nila sa Villa Acacia, sinalubong sila sa side gate ni Nerissa, isang payat na babaeng nasa late 20s na halatang kinakabahan. Pasensya na talaga, sabi nito. Nasa dulo po sila, sa private villa malapit sa pool. Naka-check-in sila under a false name, pero nakita ko yung mukha.
Tumanggo si Serafina. Halos hindi na niya maramdaman ang sarili niyang mga paa habang naglalakad sila sa madilim na pathway na napapalibutan ng ornamental plants. Sa malayo, may mahinang jazz music mula sa restaurant area. Napakaganda ng lugar para sa mga magkasintahan. At yun naglalong nagpasakit sa kanya. Nang marating nila ang villa, may bahagyang siwang ang kortina sa gilid ng sliding glass door. Doon huminto si Serafina. "Fina," pigil hiningang sabi ni Belen. "Huwag kung hindi mo kaya." Pero huli na. Sa isang sulyap, nakita niya ang hindi na kailangang ipaliwanag pa. Si Leandro, ang lalaking nangakong aalagaan siya habang buhay. Ang lalaking nagsabing siya ang pipiliin sa kabila ng lahat, ay naroon sa loob ng villa. Walang saplot sa pang-itaas, hawak sa baywang si Lysandra. Ang kapatid niyang matagal nang kinaiinggitan siya sa mga bagay na hindi niya ipinagyayabang, ngayon ay nasa bisig ng mismong lalaking pakakasalan niya kinabukasan. May narinig siyang tawanan. Boses ni Lysandra. "Ano bang mukha ni ate bukas kapag nalaman niya?" sabi nito, humahagik-hik. Tapos sumagot si Leandro, at ang boses nito ang tuluyang pumutol sa huling hibla ng pag-asa sa loob ni Serafina. Hindi niya malalaman hanggat hindi tapos ang kasal. Pagkasal na kami, hawak ko na ang lahat. Saka bahala na siya sa drama niya. Hindi na maalala ni Serafina kung paano siya napasandal sa pader. Bigla na lang nanghina ang katawan niya. Parang may nagmartilyo sa ulo niya, sa dibdib niya, sa buong pagkatao niya. "Ate," pabulong na sabi ni Belen. Agad siyang inalayayan. Nagsimula nang pumatak ang luha ni Serafina, pero hindi iyon malakas na iyak. Mas nakakatakot pa nga dahil tahimik. Parang may isang bagay sa loob niya ang tuluyang namatay. Napahawak siya sa bibig niya at dali-daling tumakbo palayo sa villa. Sumunod sa kanya si Belen hanggang sa makarating sila sa restroom area sa tabi ng pool office. Doon, yumuko si Serafina sa harap ng lababo at sunod-sunod ang paghinga niya na para bang hindi siya makahabol sa sariling kaluluwa. "Hindi pwedeng totoo yun," bulong niya. "Hindi pwedeng ganun lang." "Bel, tingnan mo ako." Hinawakan ni Belen ang mukha niya. "Totoo siya. Totoo ang nakita mo, pero hindi ibig sabihin nun ikaw ang talo." "Bel," tuluyan ng napaiyak si Serafina. Sarili kong kapatid. Sarili kong kapatid." Mahigpit siyang iniyakap ni Belen habang nanginginig ang sakit. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating sina Kael at Mauro. Pareho ring namumutla ang mga mukha. "May nakuha akong kuha. Hindi ko sila vinidyo ng buo, pero may nakuha akong malinaw na frames at audio ng pag-uusap. Sapat para patunayang nagkasama sila." Napapikit si Serafina. Bawat salita ay parang patalim, pero sa parehong oras, iyon lang ang humahawak sa kanya sa realidad. "Anong gagawin natin?" tanong ni Mauro. Hindi agad sumagot si Serafina. Sa isip niya, may dalawang boses na nagsasagutan. Ang isa, gusto nang umalis at kanselahin ang lahat. Magtago, malaho, hayaan na lang. Ang isa naman, galit na galit. Gusto niyang sugurin ang villa, sabunutan si Lysandra, sampalin si Leandro, isigaw sa buong resort kung gaano silang bulok. Pero sa dulo, may isang kakaibang lamig ang nanaig sa kanya. Hindi na siya sisigaw, hindi na siya magmamakaawa, hindi na siya aasa sa konsensya ng mga taong wala namang nikatinting awa sa kanya. "Hindi ko kakanselahin ang reception," bigla niyang sabi. Nagtinginan sina Belen at Kael. "Ano?" Gulat na tanong ni Belen. Pinunasa ni Serafina ang luha sa mukha niya kahit nanginginig pa rin ang mga daliri niya. "Itutuloy ko ang lahat hanggang reception." "Fina, sigurado ka ba?" tanong ni Kael. "Mabigat yan." "Oo," sagot niya. Ngayon ay mas malamig na ang boses. "Dahil kung ngayon ako aalis, ako pa ang lalabas na mahina. Ako pa ang pagbubulungan. Ako pa ang kawawa." Tumingin siya sa tatlo. "Hindi. Gusto kong malaman ng lahat kung sino talaga sila." Tahimik ang lahat. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita si Belen. "Kung ito ang gusto mo, sasamahan kita." "Ako rin," sabi ni Kael. "Isesecure ko lahat ng kopya." "At ako?" dagdag ni Mauro. "Bahala na sa sasakyan, sa tao, sa kung anong kailangan." Huminga ng malalim si Serafina. Pakiramdam niya, durug na durug siya. Ngunit sa gitna ng pagkadurog na iyon, may unti-unting tumitigas sa loob niya. Hindi galit lang, kundi paninindigan.
Pagbalik nila sa van, tinawagan ni Belen ang abogado nilang kakilala na si Attorney Cosme Latore. 12:00 na ng gabi, pero sumagot ito. "Attorney?" sabi ni Belen. "Emergency po. Si Serapina ito." Ikinuwento nila ang nangyari. Sa kabilang linya, seryoso ang tinig ni Attorney Cosme. "Makinig ka sa akin, iha," sabi nito kay Serapina. "Huwag kang gagawa ng iligal. Huwag mong sasaktan. Huwag mong hahayaang lumabas na paninirang puri ang kilos mo. Pero kung may malinaw kang ebidensya at may kinalaman ito sa panloloko, lalo na kung may financial deception, may karapatan kang protektahan ang sarili mo. I-secure ninyo ang lahat at huwag kayong padalos-balos." "May prenup po," mahinang sabi ni Serapina. "At may perang inihahanda kami para sa business after the wedding." "Lalong kailangan mong mag-isip ng malinaw," sagot ng abogado. "Bukod sa puso mo, posibleng target din ang pinaghirapan mo." Pagbalik nila sa van, tinawagan ni Belen ang abogado nilang kakilala na si Attorney Cosme Latorre. 12:00 na ng gabi, pero sumagot ito. Sa loob ng van, ang refleksyon ni Serapina sa salamin ay hindi na mukhang ang babaeng ilang linggo na lang ay magiging masayang nobya. Mukha na siya ngayong babaeng papasok sa pinakamadilim na yugto ng buhay niya. At sa gabing iyon, bago pa sumikat ang araw ng kanyang kasal, nalaman na niya ang totoo. Hindi lamang pala pag-ibig ang balak nakawin sa kanya nina Leandro at Lysandra, pati dignidad, tiwala at pinaghirapan niyang kinabukasan, handa rin palang yurakan para sa sarili nilang kasakiman. Bago tayo magpatuloy sa pinakamasakit ngunit pinakakritikal na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang i-comment mo kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood ngayon. May mga pagkakataon kasi sa buhay na akala natin katapusan na ng lahat, pero iyon pala ang mismong sandali na magbubukas sa atin ng pinto palabas sa matagal ng pagkakakulong sa sakit, panloloko at pang-aapi. At ngayon, heto na ang araw na matagal pinaghandaan ni Serapina, hindi para sa masayang kasal, kundi para sa pagguho ng pinakamalaking kasinungalingan sa buhay niya. Halos hindi na natulog si Serapina ng gabing iyon. Pag-uwi nila mula sa bauan, dumiretso siya sa maliit niyang kwarto at isinara ang pinto ng marahan para hindi mahalata ni na Mirelda at Tomaso na may nangyari. Sa labas, rinig pa niya ang mahinang yabag ni Lysandra na tila bagong uwi rin at kunwari ay pagod na pagod. Ang masakit, kaya na ngayon makilala ni Serapina ang tunog ng pagsisinungaling, ang simpleng pag-angat ng boses, ang arteng hikab, ang mahinhin kunwaring pagpasok sa kwarto. Umupo siya sa gilid ng kama habang hawak ang cellphone. Pinatugtog niya muli ang audio clip na nakuha ni Cale. Narinig niya ang mahinang tawa ni Lysandra, narinig niya ang boses ni Leandro na nagsasabing, "Pagkasal na kami, hawak ko na ang lahat." Pakiramdam ni Serapina, bawat ulit ng audio ay parang kutsilyong paulit-ulit na ibinabaon sa iisang sugat. Bandang 2:00 ng madaling araw, dumating sa shop si Belen kasama si Cale at Attorney Cosme Latore. Doon sila nagpulong sa maliit na office room na amoy karton, glue gun at tuyong eucalyptus leaves. Tingnan natin ang mga posibleng mangyari. Mahinahong sabi ni Attorney Cosme habang nakaayos ang mga papel sa lamesa. Una, kung bigla mong ikakansela ang kasal ng walang paliwanag, pwedeng baliktarin ka nila. Pwedeng sabihin ni Leandro na emotional ka, unstable ka, o ikaw ang nanira sa kasunduan. Pangalawa, dagdag ni Belen, si Mirelda at si Lysandra siguradong babaliktarin ka. Kilala natin sila. Tumanggo si Serafina. Namumugto ang mga mata, ngunit tahimik na nakikinig. Ini-review ko ang prenup, sabi ni Attorney Cosme. Walang direktang pagmamana o automatic transfer sa assets mo, pero may clause tungkol sa pooled capital ninyo after marriage para sa business expansion. Ibig sabihin, kapag natuloy ang kasal at naisama ang ipon mo sa pinaplano ni Leandro, doon kanya pwedeng simulang pasukin. Ganon pala talaga ang plano niya, bulong ni Serafina. Hindi pa natin alam ang buong lawak, sagot ng abogado, pero malinaw na may deceit. At kung ipapakita mo ang ebidensya sa tamang paraan, mapoproteksyonan mo ang sarili mo.
Tahimik si Kyle sa isang tabi, hawak ang laptop. Nabackup ko na ang lahat. May video snippets mula sa labas ng villa, timestamped photos at audio. May kopya rin sa cloud. Kahit mabura ang isa, may 3 pang backup. Huminga ng malalim si Serafina. Sa puntong iyon, wala nang puwang ang pag-asa na baka panaginip lang ang lahat. Ang kailangan na lamang niyang piliin ay kung paano siya babangon. Hindi ako aatras, sabi niya sa wakas. Natahimikan si Lid. Haharapin ko sila sa harap ng lahat, dagdag niya. Pero hindi sa simbahan, hindi ako gagawa ng gulo sa altar. Sa reception ko gagawin. Pinagmasdan siya ni Belen, halatang nag-aalala. Kaya mo ba? Hindi agad sumagot si Serafina. Tumingin siya sa wedding invitation na nakapatong sa mesa. Nakalagay roon ang pangalan nilang dalawa ni Leandro, magkatabi. Napakaganda ng pagkakaimbos, napakamahal ng papel, napakaayos ng lahat sa panlabas na tingin. Hindi ko alam kung kaya ko, mahina niyang sagot, pero kailangan kong kayanin. Pagsikat ng araw, nagsimula na ang mga seremonya ng pagiging bride. Dumating ang makeup artist, dumating ang hairstylist, dumating si Maris Aklan na may checklist at headset, abalang-abala sa coordination ng entourage at suppliers. Nang makita niya si Serafina, bahagyang nanlaki ang mga mata nito. "Fina, ayos ka lang ba? Namumutla ka." "Pagod lang," sagot niya. Hindi na nagpumilit si Maris, ngunit nang mapansin niyang sobrang tahimik din ni Belen at halatang bantay sarado si Kyle sa mga files ng LED presentation, doon siya lalong kinutuban. "May hindi ako alam no," bulong niya kay Belen nang makahanap ng sandaling walang nakikirig. "Meron," sagot ni Belen, "at malalaman mo rin mamaya. Kailangan lang namin ng tulong mo." Pagdating ni Lysandra sa bridal suite, tila walang bakas ng kaba sa mukha. Maganda ang ayos nito, naka-mint green na gown bilang maid of honor at suot ang paborito nitong bango. Nang makita niya si Serafina, ngumiti pa siya. "Ate, wow! Ang ganda mo! Sayang naman kung paiiralin mo na naman yung pagiging malungkot mo sa wedding day." Tinitigan lang siya ni Serafina sa salamin. "Salamat," maikling sagot niya. May kung anong bumigat sa hangin, ngunit mukhang hindi iyon napansin ni Lysandra o baka sanay na itong isipin na kaya niyang lusutan ang lahat. Bandang 10:00, nagsimula na ang seremonya sa simbahan. Punong-puno ng bisita ang loob. Naandoon ang ilang negosyanteng kakilala ni Leandro, mga kamag-anak ng Vallejo at Sarmiento, mga suppliers, kapitbahay, at maging ilang dating kliyente ni Serafina na inimbitahan dahil sa magandang samahan. Habang naglalakad siya sa gitna ng aisle, naririnig niya ang tugtog ng live violin. Nakikita niya ang mga mata na nakatingin sa kanya. Ang iba naiiyak, ang iba nakangiti. Ang lahat naniniwala na ito ang simula ng masayang buhay para sa kanya. Sa dulo ng altar, naghihintay si Leandro. Guwapo, planchado ang suit, at mukhang huwarang lalaki. "Ang galing mong magsinungaling," bulong ni Serafina sa isip niya. Hindi siya gumawa ng esena sa simbahan, gaya ng ipinangako niya sa sarili. Sumunod siya sa ritual, sumagot sa pare, naging kilmado, naninginig sa loob pero hindi nagpahalata. Bawat segundo ay tila isang habang buhay. Bawat tingin ni Leandro ay nagdadala ng pagduduwal sa kanya, ngunit pinilit niyang matapos ang seremonya. Sa reception venue, mas lalo pang bumigat ang pakiramdam niya. Napakaganda ng hall, puting drapes, warm fairy lights, cascading orchids, at mahabang banquet tables na siya mismo ang nag-conceptualize. Nakakatawa, naisip niya. Kahit sa araw ng kanyang pagkawasak, maganda pa rin ang paligid dahil siya mismo ang gumawa. Lumapit si Maris sa kanya habang nagsisimula ang cocktail hour. "Ready na ang program," Sabi nito, "Pero sabihin mo lang kung may gusto kang baguhin." Tinignan siya ni Serafina. "May babaguhin tayo." Ilang minuto silang nag-usap sa gilid kasama sina Belen, Kael at Attorney Cosme. Unti-unting namutla si Maris habang nalalaman ang totoo. "Diyos ko," bulong nito, "kaya pala." "Matutulungan mo ba ako?" tanong ni Serafina. Mabilis na tumanggo si Maris. "Oo, ikaw ang bride at higit sa lahat, ikaw ang niloko."
Nagsimula ang programa sa mga karaniwang bahagi, grand entrance, first toast, dinner blessing, tahimik at maayos ang lahat. Si Leandro ay panayngiti at abot kamay sa mga bisita. Si Mirelda naman ay abalang i-entertain ang mga kamag-anak na akala mo'y siya ang may pinakamalaking ambag sa kasal. Si Lisandra ay paikot-ikot sa venue, tanggap ang mga papuri sa ganda niya, mistulang walang bahid ng kahiiyan. Sa kabilang banda, maingat na inaayos ni Kael ang laptop sa technical booth. Nakahanda ang LED wall, nakalagay sa isang folder ang bridal slideshow at sa loob ng isa pang nakatagong folder, ang katotohanan. Bandang kalagitnaan lang hapunan, inanunsyo ni Maris ang speech ng groom. Lumapit si Leandro sa gitna ng entablado. Hawak ang wireless microphone. Napakakinis ng kanyang ngiti. Maraming salamat sa lahat ng dumaro ngayong gabi, simula niya. Lalong-lalo na sa pinakamagandang babae sa buhay ko, ang aking asawa, si Serafina. May nagpalakpakan. May napaaw pa sa likod. Ngumiti si Serafina, ngunit hindi iyon ngiti ng kilig. Iyon ay ngiti ng isang taong alam na ang huling ilang minuto ng kasinungalingan ay papatapos na. Serafina, patuloy ni Leandro, salamat dahil sa wakas natagpuan ko na rin ang babaeng makakasama ko habang buhay. Ikaw ang aking tahanan, ang aking kapayapaan, at ang tanging taong hindi ko kailanman lolokohin. Sa puntong iyon, parang may malamig na apoy na sumiklab sa dibdib ni Serafina. Dahan-dahan siyang tumayo. Tahimik na napatingin sa kanya ang buong venue. Lumapit siya sa stage nang hindi minamadali ang hakbang. Kinuha niya ang isa pang microphone mula kay Maris. Sa mga matang nakatingin sa kanya, malinaw na inihisip ng lahat na sasagot siya bilang masayang bride. Salamat, Leandro, sabi niya. Matatag ang boses kahit durog ang puso. Pero dahil espesyal ang gabing ito, gusto ko ring magbahagi ng isang video. Isang maikling presentation para makita ng lahat kung gaano katotoo ang pag-ibig na pinagmamalaki mo. Nagkatinginan ng ilang bisita, napakunot noo si Leandro. Lumapit si Lisandra mula sa table ng entourage. Ate, anong video yan? Wala sa program. Hindi na siya pinansin ni Serafina. Sa technical booth, binigyan niya si Kael ng hudyat. Isang pindot, namatay ang ambient music. At sa malaking LED wall, imbes na prenup photos at childhood pictures, lumitaw ang madilim na time-stamped footage mula sa Villa Acacia sa Bawaan. Ang pagpasok ni Leandro at Lisandra sa private villa, magkasunod, malinaw ang muka. Sinundan niyon ng zoomed stills, pagkatapos ay ang audio. Ate, wow, ang ganda mo! Pagkatapos ay ang mas malupit. Pagkasal na kami, hawak ko na ang lahat, saka bahala na siya sa drama niya. Parang sumubog ang buong venue. May nagpasigaw, may napatayo sa kinuupuan, may nabitawan ng baso. Ang ninang na si Tita Odelin ay napahawakan sa dibdib. Ang ilang negosyante sa table ni Leandro ay napatingin dito na parang hindi makapaniwala. Si Tomaso ay namutla at napaupo ng mabigat. Si Mirelda naman ay agad tumayo. Patayon niyo yan! Sigaw nito. Pero huli na. Nakaharap ang lahat sa katotohanan. Nang makita ni Lisandra ang sarili niyang mukha sa screen kasama si Leandro, tila biglang naubos ang dugo sa katawan niya. Hindi totoo yan. Edited yan. Sigaw niya. Edited? Malamig na tanong ni Serafina. May oras, may petsa, may backup footage, may audio, at may mga testigo. Gusto mo ba ng mas malinaw? Serafina! Galit na sigaw ni Leandro, lumalapit sa kanya. Baliw ka na ba? Sinisira mo ang kasal natin. Kasalan? Nanginginig ngunit malinaw ang boses ni Serafina. Ikaw ang sumira sa kasal na to bago pa man ito nagsimula. Lumapit si Attorney Cosme sa gilid ng entablado, sinasabayan ng pangyayari upang matiyak na walang manggugulo. Kasunod niya si Yuri Daklan, ang pinsan ni Leandro na pinahimik na tinawag nilang kanina matapos makuha ang lakas ng loob nitong magsalita. Aaminin ko na. Malakas na sabi ni Yuri mula sa audience area. May ilang linggo ko nang alam na may relasyon sina Kuya Leandro at si Lisandra. Natakot lang akong magsalita, pero totoo yan.
At hindi lang yan, narinig ko rin silang pinag-uusapan ang pera ni Serapina at ang planong gamitin ng kasal para makuha ang tiwala niya. Parang lalong yumanig ang venue. Sinungaling! Sigaw ni Leandro kay Yuri. Hindi ako ang sinungaling dito, sagot ng pinsan niya. Lumapit din si Maita, ang hotel manager na naging kakampi nila matapos maipaliwanag ni Belen ang sitwasyon. May access kami sa booking records at staff identification. Sila ang mga guests sa villa kagabi. Handa kaming magbigay ng written statement. Sa puntong iyon, tuluyang nawala ng mukha si Leandro. Hindi na niya maitanggi, hindi na niya mabaliktad. Samantala, si Mirelda ay mabilis na umakyat sa stage at hinarap si Serapina. "Ano pang ginawa mo?" Galit nitong sigaw. "Pinahiya mo ang kapatid mo." Napatingin ang lahat sa kanilang dalawa. At doon sa unang pagkakataon sa harap ng napakaraming tao, hindi umurong si Serapina. "Hindi ako ang nagpahiya sa kanya, ma," sabi niya, diretso ang tingin sa ina. "Siya ang gumawa noon sa sarili niya. At ikaw, ilang beses mo akong pinatahimik habang siya lagi ang kinakampihan mo. Tingnan mo kung saan tayo dinala ng pagiging bulag mo." Natahimik si Mirelda, halatang hindi nito inaasahang sasagutin siya ng panganay na anak. Si Lysandra naman ay umiiyak na yon, ngulit hindi iyon luhang nakakahawa. Para sa marami, iyon ay luha ng nahuling taksil. "Ate, sorry," nanginginig nitong sabi. "Hindi ko sinasadya." Napatawa si Serapina, ngunit wala iyong saya. "Hindi mo sinasadya? Isang araw bago ang kasal ko, sa isang villa, kasama ang groom ko, at hindi mo sinasadya?" Walang naisagot si Lysandra. Dahan-dahang hinubod ni Serapina ang wedding ring na ikinabit lang sa kanya ilang oras ang nakalitas. Kinuha niya ang kamay ni Leandro, ipinatong doon ang singsing at tsaka binitiwan. "Simula ngayon," sabi niya, "wala ka ng puwang sa buhay ko, ni isa sa inyo." Tahimik ang venue. Tanging hikbi ni Lysandra at mabibigat na paghinga ng ilang bisita ang maririnig. Pagkatapos, ibinaling ni Serapina ang tingin sa mga taong dumalo. "Pasensya na po sa inyong lahat. Hindi ko ginusto ang ganitong klase ng pagtatapos. Pero ayokong manatiling tahimik habang niloloko ako ng mga taong dapat sana ay nagmamahal sa akin." May tumayong isang matandang ninang mula sa unahan, si Tita Odeline. "Wala kang dapat ipagpaumanhin, hiha," malakas nitong sabi. "Mas mabuti nang lumabas ang totoo kaysa habang buhay kang niloloko." Sunod-sunod na tumanggo ang ibang bisita. Ang iba, lumipat na ng tingin kay Leandro na parabang gusto nila itong ibaon sa lupa. Ang ilang business partners nito ay nag-usap-usap sa isang sulok, halatang biglang nag-iingat. Sa isang gabing akala ni Leandro ay formal na magiging matibay ang imahe niya bilang matinong asawa at negosyante, doon pala magsisimulang magkalamat ang lahat. Lumapit si Belen kay Serapina at marahang hinawakan ang siko niya. "Tara na!" Tumango si Serafina. Bago siya bumaba sa stage, tumingin siya sa paligid. Sa mga bulaklak na siya ang pumili. Sa mga ilaw na siya ang nagdisenyo. Sa mga mesa at upuan na pinlano niya para sa araw na inaakala niyang magiging pinakamasaya sa buhay niya. At sa gitna ng lahat ng kahihiyan, sakit at pagkabasag ng pangarap, may isa siyang bagay na natitiyak. Hindi na siya ang dating babaeng laging pangalawa. Dahil ngayong gabi, kahit siya ang niloko, hindi siya ang natalo. Iniwan niya ang venue ng taas noo, kasama sina Belen, Kael, Mauro at ilang taong piniling maniwala sa katotohanan kesa sa magandang mukha ng kasinungalingan. Sa likod niya, nagsisimula ng gumuho ang mga pangalang dating kinatatakutan niyang banggain. At sa harap niya, kahit hindi pa malinaw ang daan, sa unang pagkakataon ay may puwang ng mabuo ang buhay na hindi na nakatali sa panluloko, takot at pagmamakaawa. Bago tayo magpatuloy sa susunod na yugto ng ating istorya, gusto ko munang i-comment mo kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood ngayon.
Minsan, ang pinakamasakit na hiya ang nagiging simula ng pinakamatibay na pagbangon. At kung naranasan mo na ring pagtawanan, husgahan o iiwan sa gitna ng pinakamahirap na sandali, sana ay samahan mo si Serafina sa bahaging ito. Dahil dito magsisimula ang mabagal pero totoong paghihilom ng isang pusong halos tuluyang nadurog. Pagkaalis ni Serafina sa reception venue noong gabing iyon, hindi siya dumiretso sa kanilang bahay. Ayaw niyang makita si Mirelda. Ayaw niyang marinig ang katahimikan ni Tomaso. Lalong ayaw niyang mabungaran si Lysandra na baka sa kabila ng lahat ay magawa pang umiyak at magpanggap na siya pa ang biktima. Kaya sa halip isinakay siya ni Mauro sa van at dinala sa maliit na transient house ng tiyahin ni Belen sa may gulod itaas. Isang lumang bahay na may malamig na sahig, simpleng kurtina, at bakanting silid na dati ginagamit sa mga kamag-anak na dumadalaw mula Maynila. Pagpasok pa lang sa kwarto, dun na tuluyang bumigay si Serafina. Hindi na niya kinayang magpakatatag. Napaupo siya sa sahig sa tabi ng kama, nakasubsob ang mukha sa dalawang palad, habang sunod-sunod na lumalabas ang mga hikbi na buong araw niyang pinigil. Ang wedding gown niya ay gusot na, ang makeup ay kumalat na sa ilalim ng kanyang mga mata, at ang buhok niyang maingat na inayos kanina ay halos bagsak na ang mga kulot. "Bel!" Umiiyak niyang tawag habang nakaupo rin sa tabi niya ang kaibigan. "Parang may namatay sa loob ko." Mahigpit siyang inakap ni Belen. "May namatay talaga, Fina. Pero hindi ikaw. Yung maling paniniwala mo lang sa mga maling tao." Sa isang sulok ng silid, tahimik na nakatayo si Kael habang hawak ang camera bag. Hindi ito sanay sa eksenang ganoon, ngunit hindi rin ito umalis. Si Mauro naman bumaba para bumili ng tubig, tinapay, at gamot kay Serafina dahil napansin niyang halos hindi ito makahinga ng laayos. Makalipas ang ilang minuto, dumating din si Maris Aklan. Pagkabukas pa lang ng pinto, napatakip ito ng bibig nang makita ang hitsura ni Serafina. "Diyos ko!" mahina nitong sabi. "Pinauwi ko na ang ibang suppliers. Yung iba, sila na mismo ang nag-ayos ng dapat i-pull out. Huwag ka nang mag-alala, wala ka nang iisipin doon." Napatingin si Serafina sa kanya, pagod na pagod ang mga mata. "Pasensya ka na, Maris. Nasira ang event." Umiling agad si Maris at lumuhod sa harap niya. "Hindi ikaw ang sumira noon. Ikaw pa nga ang pinakadapat humingi ng tawad sa sarili mo dahil ang tagal mong tiniis ang mga taong hindi ka deserve." Kinabukasan, kumalat sa buong bayan ang nangyari. May nag-uusap sa palengke, may mga kapitbahay na kunwari nagwawalis sa labas pero ang totoo ay nakikiramdam, may mga kamag-anak na biglang nag-text kay Mirelda, at may ilang kakilala ni Leandro na tahimik nang umatras sa pakikipagtransaksyon kanya. Sa panahon ng social media, hindi na kinailangan ng ilang araw para kumalat ang iskandalo. Isang maikling clip lang mula sa bisita na nag-record ng LED screen, sapat na para umabot sa iba't ibang GC at Facebook Messenger threads ng buong lalawigan. At gaya ng madalas mangyari sa totoong sugat, kahit ikaw ang nasaktan, ikaw pa rin ang pinag-uusapan. Ang tapang niya, pero ang eskandalosa rin. Sabi ng isang dating kakilala ni Mirelda ayon kay Belen. "Dapat kasi sa pribado na lang niya inayos." Sabi naman ng isa. "Tama lang yun. Buti nga sa kapatid niyang ahas." Kontra ng isa pa. Naririnig ni Serafina ang mga iyon sa pamamagitan ng mga kwento ni na Belen at Mauro. Hindi niya man personal na binabasa ang mga post at komento, sapat na ang pira-pirasong balita para maramdaman niyang tila pati ang hangin sa labas ay may dalang paghuhusga. Sa loob ng 3 araw, halos hindi siya lumabas ng silid. Nakaupo lang siya sa gilid ng bintana, nakatingin sa mga bubong ng katabing bahay o kaya'y sa maliit na tindahang bukas madaling araw sa kanto. Sa bawat oras na lumilipas, pakiramdam niya ay mas bumibigat ang hiya, sakit at pagod. Ngunit kasabay noon, may iba ring unti-unting sumisibol. Isang malinaw na pagnanais na huwag nang bumalik sa dati niyang buhay.
Sa ika-4 na araw, dumating si Attorney Cosme. May kailangan tayong ayusin, sabi nito habang inilalatag ang ilang dokumento sa lamesa. Una, may ilang suppliers na gustong malaman kung sino ang sasagot sa mga natitirang bayarin. Pangalawa, may mensahe si Leandro sa common contact nating accountant. Gusto raw niyang makipag-usap. Nanigas ang mukha ni Serapina. Wala akong gustong marinig mula sa kanya. At wala rin siyang karapatang puntahan ka ng basta-basta, sagot ng abogado. Pero kailangan mong maging malinaw at legal sa lahat. Tumanggo si Serapina. Isa-isang ipinaliwanag ni Attorney Cosme ang mga obligasyon, refunds at proteksyong kailangan niyang gawin para sa sarili niyang negosyo. Dahil event stylist siya, marami sa suppliers ay sa kanya ring dumiretso at may mga bayaring nag-advance niya mula sa sariling ipon. Sa kabutihang palad, mahusay siyang mangtago ng resibo at detalyado ang records niya. Doon muling nakita ni Serapina ang halaga ng kanyang kasipagan. Kahit sa gitna ng personal na pagbagsak, hindi siya madaling malalamangan sa usaping trabaho. Fina, sabi ni Attorney Cosme bago umalis, may 2 paraan para mabuhay ka pagkatapos nito. Una, itago mo ang mukha mo at hayaang ang iskandalo ang siyang magdikta ng pangalan mo. Pangalawa, bumalik ka sa trabaho at ipakitang ang kwento mo ay hindi natapos sa pagtataksil. Matagal na tumahimik si Serapina. Pagkasara ng pinto, tumingin siya kay Belen. Kaya ko pa bang bumalik? Ngumiti ng bahagya ang kaibigan. Hindi agad, pero kaya mong magsimula. At doon nagsimula ang mabagal niyang pagbabalik. Unang linggo pa lang matapos ang kasal, pumunta siya sa shop nilang Sarah and Stem. Tahimik ang paligid. May ilang artificial flowers pa ring hindi na ibalik sa shelf. Nandoon ang sample centerpiece para sa kasal na hindi nangyari gaya ng plano. Nandoon din ang notebook niya na may sulat kamay na guest table assignments para sa reception na tuluyan ng nasira. Habang lumalakad siya sa loob ng shop, tila unti-unting bumabalik sa kanya ang sariling mukha. "Ate Fina!" Masayang bati ni Pabling nang makita siya. Halos mapaiyak ito. "Akala ko hindi ka na babalik." Ngumiti si Serapina kahit mabigat pa rin ang dibdib niya. "Babalik ako, hindi lang agad-agad. May nagtanong po kahapon tungkol sa debut package. Sabi ko tatawagan natin sila kapag okay na ang office." Napatingin siya sa assistant at bahagyang natawa. "Talaga?" "Oo, at saka yung sa lipa gusto pa rin daw nila ikaw." Sa araw ding iyon, tinulungan siya ni Belen at Mauro na i-reorganize ang shop. Tinanggal nila ang namadekorasyon na para sana sa sariling kasal niya. Inalis ang mga sample mood boards na may pangalang S and L Forever. Pinunit ni Serapina ang ilang papel, ngulit ang iba'y maingat niyang tinupi at itinapon ng hindi nagwawala. Sapat nang alam niyang tapos na iyon. Lumipas ang mga linggo. Unti-unting bumalik ang mga kliyente. Hindi lahat. May ilan ding umatras dahil sa eskandalo. May ilan ding natakot na baka may issue ang pangalan niya. Ngunit mas marami ang humanga sa naging katatagan niya. "Miss Vallejo," sabi ng isang bride sa lipa sa unang meeting nila pagkaraan ng 1 buwan, "kayo pa rin ang gusto namin. Nakita ko yung nangyari sa inyo at sa totoo lang, mas pinagkakatiwalaan ko kayo ngayon kasi alam kong marunong kayong humarap sa gulo." Hindi agad nakasagot si Serafina. Naramdaman niya na lamang ang pag-init ng sulok ng mga mata niya. Bukod sa trabaho, nagsimula rin siyang magkaroon ng mas malawak na mundong hindi umiikot sa pamilya niyang matagal siyang minaliit. Sa isang corporate event na nakuha nila sa Santo Tomas, nakilala niya si Jovian Recto, isang mahinahon ngunit mahusay na accountant na nirekomenda ni Attorney Cosme upang ayusin ang expansion records ng kanyang business. "Mas maayos pa ang bookkeeping mo kesa sa ibang kumpanya," sabi ni Jovian habang tinitignan ng spreadsheet niya. "Kailangan mo lang ng mas sistematikong cash flow planning." Napangiti si Serafina. "Ibig sabihin, hindi pa huli ang lahat?" "Huli para sa maling tao," sagot ni Jovian, "pero hindi para sa tamang direksyon." Sa isa namang church-based fundraising event sa Bawan, ang mismong bayang ayaw na sana niyang balikan,
nakilala niya si Sister Calista, isang madre na namamahala sa Women's Livelihood Program. "Anak," sabi ni Sister Calista habang magkatabing nag-aayos ng simpleng table centerpiece. "Ang sugat, hindi minamadaling maghilom, pero kapag ginamit mo ang sakit mo para magtayo ng kabutihan, mas mabilis kang makakahinga." Doon nagsimulang mag-volunteer si Serafina sa ilang charity events, hindi dahil gusto niyang takasan ang sarili niyang problema, kundi dahil sa tuwing tumutulong siya sa mga kababaihang iniwan, niloko o kailangang magsimulang muli, mas nakikita niyang hindi siya nag-iisa. Pagkaraan ng 6 na buwan, nagsimula siyang mag-isip ng mas malaki. "Bel," sabi niya isang hapon habang nasa harap sila ng bakanting lote na nasa gilid ng highway, "paano kung magtayo tayo ng sarili nating maliit na event hall?" Napabuka ang bibig ni Belen. "Event hall? Fina, ang laki nun!" "Oo," sagot ni Serafina. "Pero buong buhay ko, parang lagi na lang maliit ang tingin sa akin ng mga tao. Gusto kong may itayo akong hindi kayang maliitin." Dahil sa maingat na pag-iipon, ilang loyal clients at tulong ni Jovian at Attorney Cosme sa legal at financial planning, nakakuha siya ng loan at partnership structure na hindi kontrolado ng kahit sinong kamag-anak. Tinawag niya itong Casa Serafa Hall, isang multi-purpose venue na hindi lamang para sa kasal, kundi para rin sa debut, binyag, training at livelihood exhibits. Habang abala siya sa pagbubuo noon, unti-unti namang bumagsak ang buhay nina Leandro at Lysandra. Ayon kay Yuri Daclan, ilang investors ang umurong sa mga transaksyon ni Leandro matapos kumalat ang eskandalo. Hindi man yon formal na dahilan sa papel, alam ng lahat na nasira ang kredibilidad nito. Ang ilan sa suppliers nito ay nagdemand ng mas mahigpit na terms. Ang isang deal na halos isasara na sa kalamba ay biglang hindi natuloy. Unti-unti itong nabaon sa utang at napilitang ibenta ang isang service vehicle. Si Lysandra naman ay hindi rin nagtagal sa pabebe at pasosyal nitong pamumuhay. Dahil sa galit ng ina nilang si Mirelda na dating todo tanggol sa kanya pero ngayoy nahihiyaring humarap sa mga tao, nagsimulang mag-away ang mag-ina. Naubos din ang perang palihim na itinatabi ni Mirelda para sa bunsong anak. Ang dating laging nasa salon at restaurant, ngayoy palipat-lipat ng tirahan sa mga kaibigan. "Hindi ko alam kung maaawa o maiinis," sabi ni Mauro isang gabi habang nagkakape sila sa shop pagkatapos ng delivery. "Pareho," sagot ni Belen. Tahimik lamang si Serafina. Hindi na siya katulad ng dati na madaling matunaw sa bawat iyak ng kapatid. May awa pa rin siya, pero hindi na iyon katumbas ng pagpapayag na yurakan siyang muli. Lumipas ang 1 taon. Natapos ang unang phase ng Casa Serafa Hall. Hindi man ito sobrang laki, mailiwalas, elegante at may sariling pagkakakilanlan. Sa opening event, inimbitahan niya ang mga taong tunay na tumayo sa kanya, sina Belen, Mauro, Pabling, Kael, Maris, Jovian, Sister Calista at maging si Feliz, ang pinsan nilang matagal niyang tinulungan sa pag-aaral at ngayoy nagre-graduate na sa kolehiyo. "Ate Fina," sabi ni Feliz habang lumuluha sa harap ng hall signage, "ikaw talaga ang inspirasyon ko. Kapag nakagraduate ako, gusto kong tumulong dito." Yunakap siya ni Serafina. "Mag-aaral ka munang mabuti, saka tayo mangangarap ng mas malaki." Sa gabing iyon, habang nakatayo siya sa gitna ng sariling event hall, natanto ni Serafina na hindi pala kailangang maglaho ang sakit para masabing nakausad ka na. Minsan, dala-dala mo pa rin ang bakas nito pero hindi na ito ang humahawak sa leeg mo. At nang akala niya ay tuluyan na siyang nakalayo sa gulo ng nakaraan, may isang hapon na muling kumatok ang nakaraan sa pintuan ng Casa Sera Hall. Pagbukas ng glass door, bumungad sa kanya si Lysandra. Iba na ang hitsura nito. Hindi na plansyada ang buhok, wala nang mamahaling bag, maputlang mukha at halatang pinagdadaanan ng hirap ng buhay. Ngunit ang pinaka nagpahinto kay Serafina ay ang bahagyang umbok ng tiyan nito. "Ate,
Mahina nitong sabi. Pwede ba tayong mag-usap? Napatigil ang lahat ng staff. Dahan-dahang ibinaba ni Serafina ang hawak niyang folders at tinitigan ng kapatid na minsang sumira sa buhay niya. Hindi siya sumigaw, hindi siya nanginig, hindi rin siya napaluha. Sa halip, tahimik siyang tumango. Sa opisina tayo. Pagkapasok nila sa maliit na office room, doon tuluyang lumuha si Lysandra. Iniwan ako, sabi nito sa pagitan ng paghikbi. Hindi si Leandro, ibang lalaki. Akala ko tutulungan niya ako. Akala ko may patutunguhan. Wala na akong matakbuhan. Nakatayo lang si Serafina sa tapat ng mesa. Walang galit sa mukha niya, pero wala ring lambing. Ate, umiiyak na sabi ni Lysandra, tulungan mo ko, kahit para sa bata. Matagal na walang sumagot. At sa unang pagkakataon, si Lysandra ang nakaramdam ng matinding bigat ng katahimikang matagal niyang ipinataw sa kapatid. Nang magsalita si Serafina, kalmado ang tinig niya. Tutulungan ko ang bata, pero malinaw ang hangganan ko. Hindi na kita bubuhayin, hindi na kita sasagipin mula sa mga desisyon mong ikaw ang gumawa. Kung gusto mong magsimula ulit, magsisimula ka ng marangal. At kung may iaalok ako sa'yo, trabaho yon, hindi awa. Napayuko si Lysandra, umiiyak. At sa sandaling iyon, hindi man lubusan maghilom ang lahat, may isang bagay na naging malinaw. Si Serafina, na dating babaeng laging pangalawa, ngayon ay marunong nang tumulong nang hindi ipinapamigay ang sarili. Marunong na siyang magpatawad nang hindi nagpapagamit. At higit sa lahat, marunong na siyang pumili ng buhay na hindi na muling babalik sa parehong uri ng sakit. Bago tayo tumungo sa huling bahagi ng ating istorya, gusto ko munang i-comment mo kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood ngayon. Minsan kasi, ang pinakamagandang wakas ay hindi dumarating bilang enggrandeng himala, kundi bilang tahimik na araw kung saan kaya mo nang tumayo, huminga, at sabihing hindi ka nahawak ng sakit na minsang sumira sa'yo. At ngayon, heto na ang pagtatapos ng kwento ni Serafina, ang babaeng minsang pinagtaksilan, pinahiya at minaliit, pero sa bandang huli ay nakabuo ng buhay na hindi na kayang wasakin ng kahit sino. Matapos ang pag-uusap nilang magkapatid sa loob ng opisina ng Casa Serra Hall, hindi agad nagbago ang lahat. Hindi naman ganoon kabilis ang totoong buhay. Hindi dahil sinabi ni Serafina na handa siyang tulungan ang magiging anak ni Lysandra, ay bigla na ring gumaan ang loob niya. At hindi dahil umiyak si Lysandra, ay otomatiko na itong nagbago. Sa loob ng maraming taon, napakalalim ng sugat na iniwan nito sa kanyang pagkatao. Kaya malinaw kay Serafina ang dapat mangyari. Tutulong siya, pero may hangganan. Magpapakita siya ng awa, pero hindi na siya muling magpapakatanga. Kinabukasan, bumalik si Lysandra sa Casa Serra Hall. Hindi na ito nakasuot ng maayos na bestida o mamahaling sandals. Simpleng blouse at slacks lamang ang suot nito, at halatang kabado habang hawak ang brown envelope na may mga lumang resumes at ID pictures. Heto na po yung mga requirements na sabi mo ate, mahina nitong sabi. Hindi agad kinuha ni Serafina ang envelope. Tinitigan muna niya ang kapatid, saka niya marahang itinuro ang bakanting upuan sa tapat ng mesa. Uupo ka muna, sabi niya. Tahimik na sumunod si Lysandra. Sa loob ng opisina, naroon din si Jovian Recto, ang accountant ng negosyo, at si Belen. Hindi dahil gusto ni Serafina na ipahiya ang kapatid niyang si Lysandra, kundi dahil gusto niyang maging malinaw mula pa lang sa simula na hindi personal na pabor ang ibibigay niya rito, kundi isang formal na oportunidad. Lysandra, Mahinig ngunit mahinahong sabi ni Serafina. Ang iaalok ko sa iyo ay probationary work sa admin at guest assistance. Hindi mataas ang sweldo sa umpisa. Susunod ka sa schedule, rules at evaluation. Walang special treatment. Kapag sumablay ka, aalis ka. Napayuko si Lysandra. Tatanggapin ko. Isa pa, dagdag ni Serafina. Hindi mo ako tatawaging ate sa trabaho, Miss Vallejo or Ma'am Pina, para malinaw sa lahat na may hangganan tayo rito. Halatang nasaktan si Lysandra, ngunit tumanggo pa rin ito.
Opo. Si Belen, na tahimik lang kanina, ay hindi napigilang magsalita. At tandaan mo, hindi ito charity. Pinaghirapan ni Fina ang lahat ng meron dito. Opo, ulit ni Lysandra, mas mahina na ngayon ang boses. Sa labas ng opisina, may ilan sa staff ang napatingin nang makita si Lysandra na nagsisimula ng magtrabaho. May mga nagtaka, may mga nagbulungan, ngunit walang nangahas magtanong ng direkta dahil malinaw sa kilos ni Serapina na desisyon niya iyon at hindi siya ang tipong gumagawa ng hakbang ng walang lalim. Lumipas ang mga buwan at sa unang pagkakataon, nakita ni Serapina ang kapatid niya sa anyong hindi niya kailanman inaasahan. Tahimik, pagod, at unti-unting natututong sumunod sa ritmo ng totoong buhay. Hindi naging nadali para kay Lysandra. Napagalitan ito minsan dahil mali ang nalog na supplier invoice, napaiyak minsan matapos mapagsabihan ng kliyenteng maarte sa scheduling, napapagod sa maghapong pagtayo sa reception area habang may kabigatan ng pagbubuntis. Ngunit hindi ito sumuko. Minsan, pauwi na ang lahat mula sa isang corporate banquet, naabutan ni Serapina si Lysandra sa storage room, nakaupo sa monoblock chair at pinapagiran ang paa niyang manas. Masakit ba? Tanong ni Serapina. Nagulat si Lysandra, saka tumanggo. Medyo. May ilang segundong katahimikan. Noon lamang muling nagsalita si Lysandra ng walang depensa at walang arte. Ngayon ko lang naiintindihan kung gaano kahirap ang araw-araw na trabaho mo noon. Noong nakatira pa tayo sa iisang bahay, ang dali kong magsalita. Akala ko kasi, basta ikaw, kaya mo lahat. Hindi agad sumagot si Serafina, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na puro galit ang nararamdaman niya. May kirot pa rin, oo, pero may kakaibang lungkot din para sa lahat ng taon na nasayang sa inggit, pagpapaboritismo at maling pagpapalaki. Hindi ko kaya lahat noon, sagot niya sa wakas. Pinipilit ko lang. Napatulo ang luha ni Lysandra. Pasensya na. Hindi pa rin iyon sapat para burahin ang nakaraan, ngunit sapat iyon para umusad ng kaunti ang kasalukuyan. Samantala, nagpatuloy ang paglawak ng buhay ni Serafina. Ang Casa Serra Hall ay unti-unting nakilala hindi lang sa Batangas, kundi pati sa Karatigbayan. Dahil sa husay ng serbisyo, malinaw na sistema ni Jovian, magandang marketing ni Maris, at dedikasyon ng buong team ni Belen, Mauro, Pabling at mga bagong staff, dumami ang bookings nila para sa kasal, debut, corporate seminars at community programs. Sa ikatlong taon ng operasyon ng Casa Serra Hall, nakapagpatayo si Serafina ng maliit na annex para sa styling warehouse at brides preparation suites. Naging mas organisado ang negosyo at naging mas matapang din siya sa mga desisyon. Hindi na siya iyong babaeng takot magsalita kapag may nagmaliit sa kanya. Natuto na siyang tumanggi sa unfair deals, umiwas sa mapanlamang na tao at pumili ng mga proyektong naaayon sa prinsipyo niya. Sa panahong iyon, palalim din ang pagkakaibigan niya kay Darian Fuentebella, ang architect na unang tumulong sa site improvements ng hall. Si Darian ay hindi kagaya ni Leandro. Hindi ito magaling sa matatamis na salita, ngunit maaasahan sa gawa. Hindi ito palabida, hindi rin pasosyal. Tahimik lamang itong tao na may ugaling marunong dumistansya kapag kailangan at lumapit kapag dapat. Minsang matapos ang isang event ocular, magkatabi silang naupo sa garden bench sa likod ng hall kung saan tanaw ang mga Capiz lights na kumikisnap sa dapit hapon. Napansin ko, sabi ni Darian habang nakatingin sa ginagawa ng mga staff. Kapag may problemang dumarating, hindi ka na tumitigil para maawa sa sarili mo. Inaayos mo agad. Bahagyang ngumiti si Serafina. Hindi naman sa hindi na ako nasasaktan. Mas natutulak akong huwag gawing tahanan ng sakit. Tumingin si Darian sa kanya. Kaya siguro ang tibay mo. Napailing siya. Hindi tibay ang tawag ko roon. Pagod. Napangiti si Darian ng bahagya. Minsan, ang tibay nagsisimula sa pagod na piniling bumangon. Doon nagsimulang mabuksan ng dahan-dahan ng puso ni Serafina sa posibilidad ng panibagong pag-ibig. Hindi agad. Hindi pa dalos-dalos.
Hindi kagaya nung una na mabilis siyang naniwala sa magagandang salita. Sa pagkakataong ito, sinukat niya ang lalaki sa tahimik nitong presensya, sa consistency, sa pagiging marangal kahit walang audience. Ngulit bago pa man tuluyang gumaan ang lahat, may isa pang yugto ng pamilya ang kinailangan niyang harapin. Nagkasakit si Mirelda. Nagsimula ito sa madalas na pagkahilo at panghihina, hanggang sa isang araw ay himatayin ito sa palengke at isugod sa ospital. Dahil si Tomaso ay tumatanda na rin at si Lysandra ay bagong panganak noon sa isang malusog na batang babae na pinangalanang Elia, si Serafina ang unang tinawagan ng barangay contact. Nang dumating siya sa ospital, nadatnan niya ang inang dating napakataas ng tingin sa sarili. Ngayon ay maputla, mahina, at halos hindi makatingin sa kanya. Fina, basag ang boses ni Tomaso habang nakaupo sa labas ng ward. Pasensya ka na, wala akong ibang matawagan. Hindi galit ang naramdaman ni Serafina, kundi isang matandang pagod na matagal nang nakabaon sa dibdib niya. Naupo siya sa tabi ng ama. Anong sabi ng doktor? Mataas ang blood pressure, kailangan ng maintenance at obserbasyon. Napabayaan. Tahimik na tumanggo si Serafina. Siyempre, sa loob ng maraming taon, magaling si Mirelda sa panghihimasok sa buhay ng iba, pero hindi sa pag-aalaga sa sarili. Pagpasok niya sa ward, agad namang napaiyak si Mirelda. Anak, mahina nitong sabi, hindi ko akalaing ikaw pa ang darating. Matagal na hindi nakapagsalita si Serafina. Tiningnan niya ang inang minsan, halos ipagpalit siya sa paboritong anak. Ang babaeng laging itinataas si Lysandra at lagi siyang pinapaubaya sa pag-unawa. Wala namang ibang pupunta, sagot niya ng tuwid. Lalong napaiyak si Mirelda. Patawarin mo ako. Tumahimik ang buong silid. Sa napakaraming taon, iyon ang unang beses na narinig ni Serafina ang mga salitang matagal niyang inaasahan, ngunit kalaunan ay inisip na hindi na darating. Ma, hindi ko mabuburang lahat pero ayoko na ring bitbitin ang bigat nito habang buhay. Magpapatawad ako, pero hindi ibig sabihin nun, babalik tayo sa dati. Tumanggo si Mirelda habang patuloy ang pag-iyak. Salamat anak. Sa labas ng ward, tahimik na umiiyak din si Tomaso. Nang lumapit si Serafina, yumuko ito sa kanya. Anak, pasensya ka na rin. Matagal akong duwag. Doon lamang napuno ng luha ang mga mata ni Serafina. Oo tay, duwag ka. Pero sana ngayon, huwag ka nang matakot maging ama. Mula noon, hindi naging perpekto ang lahat sa pamilya Vallejo, pero naging mas totoo ang samahan. Si Mirelda, matapos makalabas ng ospital, ay hindi na kasing ingay o kasing yabang ng dati. Unti-unti itong natutong magpasalamat. Si Tomaso ay tumulong sa pag-aalaga kay Elia at minsan nga ay siya pang nagdadalang lutong ulam sa Casa Serra Hall para sa mga staff. Si Lysandra naman ay tuloy-tuloy ang pagtatrabaho at dahan-dahang nagiging responsableng ina. At si Leandro? Tuluyang nang nawala sa buhay nila. Ayon sa mga huling balita mula kay Yuri Daclan, umalis ito ng Batangas matapos mabaon sa utang at mawalan ng ilang koneksyon sa negosyo. May mga nagsabing sumubok itong magsimula sa ibang lugar, ngunit wala nang gustong makialam pa. Sa isip ni Serafina, sapat nang malaman niyang ang lalaking minsang muntik sirain ang kanyang kinabukasan ay isa na lang pait na alaala. Hindi na banta, hindi na multo, kundi aral na tapos na. Lumipas pa ang 2 taon. Mas lumago ang Casa Serra Hall. Nakapagpatayo si Serafina ng pangalawang function wing at maliit na garden pavilion. Nakatulong siya sa pag-aaral ni Felice hanggang sa makapagtapos ito at maging event management assistant sa negosyo. Si Belen ay naging opisyal na creative director ng styling team. Si Mauro ay naging logistics head. Si Maris naman ay regular na ring consultant ng hall.
Si Jovian ay naging hindi lamang accountant kundi isa na ring matalik na kaibigang tagapayo. Si Sister Calista naman ay madalas magsagawa ng women's livelihood fairs roon. At isang gabi, sa isang simpleng salo-salong hinihanda para sa 5 taong anibersaryo ng Casa Sarah All, nagtipon-tipon ng lahat ng taong naging bahagi ng muling pagbangon ni Serafina. Nakasuot siya ng simpleng off-white dress, hindi bridal gown, hindi kasuotan ng babaeng naghihintay maligtas ng kung sino, kundi damit ng isang babaeng siya mismo ang nagtahi ng bagong landas para sa sarili niya. Sa gitna ng pavilion, may mahabang mesa, kandila, bulaklak at mahihinang ilaw. Nandoon sina Belen, Mauro, Pabling, Maris, Jovian, Sister Calista, Felice, Tomaso, Mirielda kasama ang maliit na Elia at si Darian na tahimik lamang sa gilid ngunit hindi inaalis ang tingin sa kanya. Maya-maya, tinawag siya ni Belen sa gitna. May sasabihin ng founder ng lugar na to. Nakangiting sabi nito. Nagpalakpakan ang lahat. Dahan-dahang humarap si Serafina sa mga taong nasa harap niya, sa mga dati niyang kaibigan, sa mga bagong laging pamilya, sa mga taong tumayo sa tabi niya noong wala siyang ibang masandalan. Nung una, sabi niya, bahagyang nanginginig ang boses. Akala ko ang pinakamalaking pangarap ko ay ang ikasal. Akala ko kapag may lalaking pipili sa akin, saka palang magiging buo ang buhay ko. Tahimik na nakinig ang lahat. Pero mali pala ako, dahil ang totoong buo na buhay nagsisimula sa paggalang mo sa sarili mo, sa pagpili mong huwag manatili sa mga taong paulit-ulit kang binabasag. Napatingin siya kina Tomaso at Mirielda, saka kay Lysandra na may luhang namumuo sa mga mata habang yakap ang anak nito. Nagkaroon ako ng sugat na akala ko hindi nagagaling. Pero sa tulong ng mga taong nasa paligid ko, natutunan kong may buhay pala pagkatapos ng kahihiyan. May pag-ibig pagkatapos ng pagtataksil, at may kapayapaan pagkatapos ng mahabang gulo. Sa mga huling salitang iyon, napatingin siya kay Darian. Hindi man siya sabihin ng tahasan, alam ng lahat na may tahimik ng pag-usbong sa pagitan nilang dalawa. Isang pag-ibig na hindi minadali, hindi ipinilit, at lalong hindi itinayo sa kasinungalingan. Lumapit si maliit na Elia, inabot ang isang munting bulaklak kay Serafina at inosenteng nagsabi, "Tita Fina, para sa'yo po." Napangiti siya at yumuko upang tanggapin iyon. Sa sandaling iyon, malinaw ang lahat. Ang dating resepsyon na minsang naging entablado ng kanyang kahihiyan ay napalitan na ngayon ng isang mas makabuluhang pagdiriwang. Hindi para sa isang kasal na puno ng kasinungalingan, kundi para sa isang buhay na muling binuo sa katotohanan, sipag, dangal, at paghilom. At habang pinagmamasdan niya ang mga ilaw ng Casa Sarah Hall, ang mga taong masayang nagkwekwentuhan, ang pamilyang bagamat wasak noon ay unti-unting natutunang maging totoo, at ang bagong pag-ibig na hindi nananakit kundi marunong maghintay. Isang tahimik na katiyakan ang tuluyang nanahan sa puso ni Serafina. Hindi man naibalik ang mga taon ng sakit. Hindi man nabura ang lahat ng luha, natapos din ng wakas ang mahabang yugto ng buhay niyang puro pagdurusa, pagtataksil, at pagiging pangalawa. Dahil sa bandang huli, hindi siya ang babaeng iniwan sa altar ng tadhana. Siya ang babaeng bumangon, nagtayo ng sariling mundo, piniling magpatawad ng may hangganan, at nakamit ng isang wakas na hindi na kayang sirain ng kahit sino.